Hi mga Sai ug Son, mayong adlaw sa inyong tanan. Sa totoo lang, masasabi ko talaga, thank you so much Lord sa pag-guide mo sa partner ko na nakarating siya dito sa bahay ni Mama kagabi, bandang alas 9 ng gabi. Ganito kasi yung senaryo mga Sai ug Soy. Nagstay kami ng Manila ng 1 week for business meeting. Pagkatapos nyon, December 3, babalik sa ng US dahil mayroon siyang aayusin regarding sa business. Ngayon hinatid ko siya sa NAIA Terminal 1 alas 6. Hinatid ko na siya doon. Bigla na lang nag-text sa akin yung Philippines Airlines na cancel daw yung flight nila. Tapos, papasok na sa entrance, hinarang sa ng security guard kasi ano daw, cancel yung flight niya. Tapos sabi naman ng asawa ko, hindi naman kasalanan nila na cancel yun. Ayaw siya sanang payagan na papasok doon. Sabi ko, nilapitan ko yung security guard. Sabi ko, huwag niyong ganyanin siya kasi bago lang nag-text yung Philippines Airlines na cancel yung flight niya. Siguro, tsaktong-tsakto pagbaba namin ng taxi. Ayun, pinapasok siya. Tapos ako, bumalik na din ako sa my hotel ko. Tapos sabi ko sa kanya, i-update mo ako kung anong talaga ang nangyari. Tapos noon is, hinatid sila sa isang hotel, doon sila lahat ng mga pasahero ng PAL ng time na yon, Manila to LA, hinatid sa isang hotel. Sabi niya, tapos in-update niya ako, sabi niya, Loves, ma-reschedule yung flight namin bukas ulit, 2 p.m. Sabi ko, oh sige, thank you, ganun. Basta i-update mo ko lagi. Tapos, December 4, uuwi ako ng Negros. Kasi mag-drop off ako ng mga pasalubong para sa aking mga pamangkin. Alam niyo yun, alam niyo naman kapag balikbayan tayo, di ba, pasalubong talaga para sa ating mga pamilya, ganun. Tapos, dumating ako ng Bacolod, alas 11 na, nasa bus terminal na ako. Hinintay ko yung text niya. Tapos, yung last niyang text sa akin is 12:30. Sabi niya, Love, cancel na naman yung flight namin to LA. So ngayon, syempre, alam naman natin yung mga puti, time is good, lalo na pag business ang usapan, pag business is business talaga, ganun. Tapos, nag-decide na talaga siya na ayaw niya nang tumuloy, bubalik sa US. So, yung nag-handle muna ng problem namin, yung attorney namin. Tapos, ayun, wala na talaga siyang signal, hindi ko na siya makontak. Hinintay ko siya ng isang oras sa bus terminal sa Bacolod. Saka ako sumakay ng bus papunta dito kay Mama. Kasi sabi ko baka sakaling ano ba talaga wala. Tapos Terminal 1, pumunta siya ng Terminal 3. Nag-book agad siya ng ticket. Tapos yung ticket niya is 13,000 kasi on the spot. Aware naman tayo niyan. Tapos ayun, sinubukan niya talagang mag-connect ng internet sa sa terminal sa NAIA. Sa totoo lang ha, sana naman sa mga NAIA, sa mga staff dyan, o sino po yung manager sa NAIA, sana naman mga sir, ma'am, sana maglagay kayo ng free wifi, mayroong internet, kasi free wifi, wala ngang internet, hay nako, naguguluhan talaga ako, kasi importante talaga yung, lalo na kung balikbayan ka, okay ako, kasi ako, mayroon akong SIM card na roaming, pagdating ko dito ng Pilipinas, pwede ako, kahit hindi na ako magamit ng free wifi sa NAIA, mayroon akong SIM card na roaming. So ngayon, yung darling ko wala kasi American SIM card yung nasa phone niya. Tapos, nag-try siya, ginawa yung lahat para ma-communicate sa akin. Pagdating ko dito talaga sa location ni Mama dito, wala talaga ditong signal. Currently, I using dito internet plan yun. Hindi ako makontak sa aking, mayroon signal pa on off, parang biglaan lang lumitaw, ganon, one dot, ganon. Tapos, ayun na mga Zay, hindi talaga, wala kami communication. Tapos ako sobrang worried ako. Sumasakay ako ng bus, iniisip ko siya, sabi, kamusta na ba siya, nakaalis ba siya ng bansa, or ano ba, kailan na reschedule ulit. So hindi ko alam, sumunod pala siya dito sa akin sa Negros. Ayun, sabi niya, tapos bandang 4 p.m., dumating ako dito kay Mama. Syempre, alam naman natin, bagong dating tayo, ayan ang mga pamangkin ko, binigay ko na yung mga gift ko sa kanila, lahat. Tapos bandang alas 5, may tumawag sa akin. Hindi ko nasagot kasi yun na on off. Tapos may nag-text sa akin, hi ma'am, series bus ni. So ano ba to? Parang ganun. Pero ako kasi, sobrang pagod na pagod pa ako kasi last night na yun, December 3 ng gabi, hindi talaga ako nakatulog dyan. As in, lutang talaga ako kasi dami kong iniisip regarding po sa mga business namin, ganun. Tapos, ayun, sobra talaga akong naawa sa asawa ko kasi kagabi dyan, bumaba pala siya doon sa Salamat po, dyan sa amin, yung babaan ng bus. Tapos 7:30 pala siya doon dumating. Nagpara sa ng mga tricycle, 4 na tricycle yung sinabihan niya magpahatid siya dito sa shop. Kaya lang, yung mga tricycle, naintindihan ko din sila. Alam ko siguro hindi sila makaintindi ng English. Tapos slang pa talaga yung English ng darling ko. Tapos
Sabi niya, opera niya daw ng 500, ayaw daw. Sabi ko, siguro iba lang pagkaintindi ng driver. Alam niyo, Zay, nilakad niya simula dun sa 7, mga around close to 8 p.m. Nilakad niya mula labas, papunta dito, papasok sa amin. 4 na busy siya, gapahuway-huway sa mga barendilya, para magpapayan. Inulanan siya, tapos ganito yon. Sobrang naawa ako kasi nakakita siya ng plastic sa daan. Kinuha niya, nilagay niya yung wallet niya, nilagay niya yung passport niya, at nilagay niya yung cellphone niya kasi umuulan kagabi. So tapos ayun, bandang alas 9 dumating na sa talaga dito sa amin sa may gate. Tapos nagiulat talaga ako tulog na ako kasi sobrang pagod ko, as in, Mima. Tapos, ayun, ginising ako ng mga pamangkin ko. Sabi nila, Mami, si Tito, nandyan. Ko, ha? Parang namurag-muragang pag ano ko, grabe, Zay. Sobra talaga akong, parang naiyak ako kasi nakita ko yung sitwasyon niya. Basa talaga, kahit yung hand carry niya, basa lahat kasi siyempre umuulan, bumubuhos din ulan. Tapos, ayun, sabi niya sa akin, pag ano niya sa gate, sa aesthetic gate ni Mama, sabi niya, "Hi, love, I made it." Yes, sabi niya, nagawa niya daw na mag-isa siya. Tapos, ayun, sobrang talaga akong thankful kay God kasi, alam niyo, ginaid niya talaga yung partner ko na makarating dito sa bahay ni Mama na sobrang safe. Kahit basa-basa sa ulan, sobrang pagod siya, gutom, at sobrang nauuhaw siya kasi hindi siya naka-lunch kasi ayun, pag nalaman niya na cancel yung flight nila again to LA kahapon, nag-book siya ticket papunta dito na Negros, tapos hindi siya nakakain. Siyempre, iba kasi siya, may trust issue kasi siya, yung nagbibinta ng mga pagkain sa bus. Lagi yan dati, kasi pag binilhan mo siya, sumasakit yung tiyan niya, parang ganun. So, ayan, grabe, naawa talaga ako sa kanya kasi sabi niya sa akin, gusto niya ng tubig at pagkain, anything. Ayun, pinakain ko siya, yung pawis sa pawis, pawis at saka basa siya ng ulan, yung parang nag-mix na talaga, Day. Sobrang pagod niya, Day, yung lakad niya, pag ganun-ganun na lang siya. Diyo, nakamalan siya dito ng mga kapitbahay namin na akala nila lasing. Sabi nila, sino ba tong taong na ang tangkad-tangkad at ang laki ng katawan? Tapos, ano daw, parang lasing, ganon. Tapos yun, yung kapitbahay namin nagsabi na, hala, asawa nito ni Jo, ganon. Naawa talaga ako sa asawa ko, as in, naawa talaga ako sa niya. Kaya ito lang masasabi ko, Ma'am, Sir, lalo na sa mga terminal, sa airport terminal, sana na po, pagbigyan nyo po ng magandang free wifi talaga. Kasi importante talaga yung free wifi, lalo na sa mga kakababayan kong OFW, sa mga overseas natin na back and forth sa Pilipinas, na syempre kailangan talaga natin yung internet na mabilis natin makommunicate yung ating mga pamilya. Kasi yun talaga ang pinaka-importante, ang internet at ma-communication sa ating pamilya. Importante yun na malaman ng mga pamilya natin kung saan sila, ganon. Kaso ito yung problema mayroon namang internet, free wifi sa NAIA, pero wala namang internet. Mayroon ding iba doon na free wifi, pero kailangan mo pang mag-sign in na ganito, ganyan. Sana naman mayroon talagang free, literal na free, direct, free wifi. Para naman mas mabilis talaga, lalo na kapag may emergency. So sana hindi ito maranasan ng mga kababayan din natin na ganito kasi sobrang naawa ako sa asawa ko. Lack of communication, walang internet, tapos dito sa place ni Mama, walang signal dito ang smart. Meron akong internet kasi gumagamit ako ng dito internet plan, yung monthly. So, ayan lang po mga Say Ugsoy. Sobra lang talaga akong naawa. And shout out po sa Philippines Airlines. Sana ma'am, ma-refundan niya po yung yung ticket niya kasi way back in 2023, nawalan po siya ng bagahe. Nawala po siyang bagahe na 30 kilos. Never talaga namin yung na-claim. Isang linggo namin na-process hanggang dumating ang isang buwan, hanggang dumating ang time na babalik kami ng US. Never namin na-claim yung na-loss na baggage niya, na nawala. Until now, wala talaga. Ang lahat ginawa namin, tinulungan pa kami ng Savoy Hotel para po ma-submit lahat ng mga papers na kailangan ninyo. Pero wala, sobra. Ang laki ng gastos namin, pabalik-balik dyan sa Terminal 1, pero wala. Hindi namin nakuha yung nawalang bagahe niya. Sana naman, i-upgrade nyo din. Ayan lang po.